akong alam na parang may nag-question Meron yata po. sa Korte Meron po. Suprema. May dumulog sa Sana Supreme Court. ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka appropriation. Kasi sabi nila, hindi. Sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan eh. Opo, Hindi naman sinabi ng Constitution na yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. The spirit of the law, kung bakit meron tayong batas na ganun, is para hindi magkaroon ng conflict of interest. You understand? There is a law na may ganun, na bawal ka na ngang magkaroon ng trabaho o negosyo that would conflict your appointment. Di ba? Kasi magkakaroon yan ng conflict of interest eh. Eto, this is obvious conflict of interest. Mantakin mo, ikaw magsasabi anong proyekto. Tapos, contractor ka. Ibig sabihin ng contractor, ikaw yung provider. Mantakin mo, parang simpleng-simple. Paikliin natin, mayor ka. Anong negosyo mo? Sound system. Meron kang patubigan dyan. So every time nagkakaroon ng event, sasabihin mo, ang kunin nyo yung sound system ko. O, magkano patong? 5 million, magkagawa tayo ng concert. Sound system, 5 million. Pero in reality, 500,000 lang yun. Yung sa'yo, yung 4.5. O, ano pa? Kailangan ng tubig dyan. Meron akong patubigan. O, sige, kunin nyo yan, tubig. O, lalagyan nyo ng tatak. Pangalan ko pa rin, ha? Kumita na nga ako sa lintik na tubig na yan, nandun pa rin yung pangalan ko. Di ba napakawalang nya? Tama, mali. Di ba? Napakawalang nya. Oh. So, ibig sabihin po nun, doon sila kumikita, kontraktor. Ilan ang kontraktor ngayon? 67. 67 na mga kongresista ang may merong ganyang negosyo. Ito nung mga 6 months ago ito. 6 months ago. Paano ngayon? Mga natuto na. Natuto na mangurap. Ay, di pwede yan. Congressman ako. Di pwede. Kailangan maging rin ako. Provider. Sarili ko na. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista ng mga congressmen. Nako po. So, yung mga dating kontratista, contractor, naging congressmen. Nako, marami akong alam yan. Dating mga kontraktor, naging kongresista. Bakit? Just to benefit their business. Bakit? Sino ba may mga pera? Sinong kayang tumakbo sa mga lunsod-lunsod? Yung mga kontraktor, mayayaman. Ang dami ko nga kilalang kontraktor eh. Alam niyo ho ba ngayon kung sino yung mga mayayaman? Yung mga kontraktor. Sila ho ang mayayaman ngayon. Baka akala ninyo yung mga networker, hindi. Yung mga networker, nagre-renta lang ng sports car yan. Ang talaga mayayaman dyan, yung mga kontraktor. Pansinin ninyo, bakit ang yayaman ng mga kongresista? Paano nakaka-provide ng mga mamahaling mga sasakyan? Kontraktor. At yung mga congressmen, naging kontratista. Ayun, baligtad. Nagkabaligtaran na. Sabi ko sa inyo, 2 na lang eh. From 67, 2 na lang eh. Sa madaling salita, kung kontraktor ka, nagko-congressman. Kung ikaw naman congressman, nagiging kontraktor ka. Talagang grabe yun, no? Kaya tama talaga si Pangulong Duterte. Diba? Most rotten institution in the Philippines. Itong Congress. Pinakamalala. Kaya dumami yung mga contractors diyan sa Congress. Sa Senado, wala ako naririnig pa na contractor na senador. Nako? So pagka ganun, kita mo na agad yung conflict of interest. Oh. So talagang mamamanggil talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Nako po? Lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Nako Kasi po? sa simpleng negosyo, sa halimbawa, sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga bangko, mga lending institutions. Ang isang analogy dito na napaka-simple, magtatayo ako ng sari-sari store, Tapos? uutang ako sa tinatawag na paluwagan. Nako? Gagamitin kong puhunan. Nako? Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment. Para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo,
meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan eh. Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagpasa ng batas noon, I think 30 years ago, no? Na kasi nagsimulan na tayo mangutang para sa infrastructure project. At nakita naman natin, nagkaroon tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo na talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala na magpapautang. So nagpasa ng batas yung tinatawag na automatic appropriations law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing. Again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA at kung ano pa mga items. Automatic appropriation, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng ng ating budget. Again, no? Yung isa, yung regular budget o yung programmed appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign. At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang ponduhan yung unprogrammed appropriation kapag may sertifikasyon ang National Treasurer na merong available na pera sa National Treasury, excess, ano? Or merong Inutang. accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, May sa source. item under unprogrammed May appropriation. source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source, oo. Pero ang naging nakita rin natin na pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin. From 281 billion, naging 731, nadagdagan ng 450 billion. Grabe, no? Umuutang ang Pilipinas para may maibulsa. Nakakalungkot. Lumobo utang natin. Sino ang magbabayad niyan? Taong bayan. Taong bayan po ang magbabayad niyan. Hindi po yung mga kongresista. Hindi, ibinulsa nila. Yon. Ito nga yung question ko, maski nasa labas ako ng Senado, na i-raise ko lang yung issue. Teka muna, napakaliwanag doon sa ating Constitution na yung Congress may only increase, may only decrease, ano? Pwedeng bawasan yung budget, yung National Expenditure Program, pero hindi pwedeng dagdagan. May not increase yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget. Ito nga yung sinabi ko kanina na sinusumiti ng Pangulo within 30 days after SONA, yung first SONA ng bagong Pangulo, o after every SONA for that matter. So, wala rin nangyari doon kasi napirmahan na rin ng Pangulo. Wala. Yun lang. Yun lang. Ang linaw. Hindi pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan. Yun lang ang pwedeng gawin ng House. Ngayon, nadagdagan na. Ang problema, ito. Napirmahan na. Nalusutan na nga tayo. Nakakonyatan pa tayo. Alam mo, ako, sana ho, mga uniform personnel natin. Tingnan nyo ho itong sinasabi ni Lacson. Kilala nyo si Lacson. Tingnan natin kung totoo ba ito. Wag na, eto kasi may mga hihirit na naman dyan na, may sabit din naman si Lacson. Hindi. Ang punto natin dito, kaya nga nakalagay dyan, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, magbasa. Minsan hindi kayo nagbabasa eh. Yung issue. Tama ba yung sinasabi niyang issue? Yung ibang issue niya, problema niya na yun. Okay? Ang tanong dito, yung issue niyan, tama ba ito na meron talagang nangangyayaring ganire? Tandaan ninyo, sino rin na nag-raise nito? Si Magalong. Eto ngayon si Lacson. Hindi ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Magalong, okay ako ha? Hindi, binabanatan ko rin yun. Hindi ibig sabihin, lahat na sinasabi ni Lacson, okay ako? Hindi, binabanatan ko rin yun. Pero ang punto dito, eto bang sinasabi niya may saysay? Tama ko ba yung sinasabi niya? May katunayan ho ba yan?
Kaya nga ganito mga sundalo natin at mga kapulisan natin. Kayo ho kayo ho ang mag-research. Sang-ayon pa ba ito sa prinsipyo na inyong sinumpaan na poproteksyonan ninyo ang taong bayan mula sa mga demonyo sa ating bayan? Hindi ako ito lang ang tanong ko eh. Hindi, yung kapulisan medyo hindi talaga sila ang dito involved eh. Iba ho kasi ang kanilang description. More on sa ating AFP. Kayong mga sundalong nanonood ngayon. Wag ho kayong makinig sa akin. Ito ho, dati yung PM Mayor ang nagsasalita. Oh, di ba? Dati ho yung kilala ho ito. Kung sa tingin ninyo, may konting katotohanan ang kanya sinasabi. Hindi ko sinasabing gumawa kayo ng hakbang na mali. Ano yun ninyo? Siyasatin ninyo. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong mga opisyal. Magtanong kayo sa mga kilala ninyong politiko. Sigurado ako may kilala kayo one way or another. Magtanong kayo sa mga senador na kakilala ninyo. Totoo ba na ganito talaga winawalang niya ng budget? This is literally pagwawalang niya sa budget ng bayan. Mantakin mo uutang para may maibulsa sila. Sino magbabayad? Ikaw at ako. Tayong lahat ng mga Pilipino magbabayad nito. Payag kayo. Na pati yung anak nyo may utang na ngayon dahil sa ginagawa ng mga kongresista natin. Will you please do your commitment? AFP? Tignan po natin. Again wala po ako sinasabing dapat kayong magrebelde. Hindi yun ang sinasabi ko. Tignan nyo lang. Silipin nyo lang. Magtanong kayo sa mga kasamahan ninyo. Kung totoo ba ito? At kayo mismo, pwede nyo nga lapitan si Lacson Tanungin siya. Ganito ba talaga tayo winawalang yan itong House of Representatives? Kaya no wonder kaya nila magbayad ng mga vlogger Yung dating nakatira sa kubo-kubo, nagtatago pa nga, ngayon nakakondo na. Di ba? Kaya na kung alam na parang may nag-question Meron yata po. sa Korte Meron po. Suprema. May dumulog sa Sana Supreme Court. ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka appropriations. Kasi sabi nila, hindi. Sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan Opo, hindi naman sinabi ng Constitution na yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. Ang sinabi, yung budget mismo, yung national expense. Yun kasi ang argument ng DBM at saka ng unprogram naman yan. So hindi naman illegal yan na magdagdag. Nililinaw ni Lacson dito, hindi naman dinefine ng ating batas whether it's the unprogram or the program ang pwedeng dagdagan o bawasan. Ang sinabi ng batas, yung budget, hindi pwedeng dagdagan. Yun. Nature program, ang hindi pwedeng dagdagan o i-increase ng Kongreso, kundi pwede lang bawasan. Bahagi yun ng national budget ng NEP Opo. Yung unprogrammed So wala, nag-evolve na, sumama na saan tayo pupulutin ito at the end of the day. Opo. Sir, Napabugtong hindi nga si Idol Ted. Hindi, alam mo, gusto ko itong si Ted. Di ko alam hindi dahil sa kanyang political stand. Gusto ko siya pagdating sa magbusisi ng mga panoorin niyo siya. Ako, honestly, may mga political stand siya na hindi kami pareho, hindi ko Pero pagdating ko sa pagtatanong, napaka-detalyado yung kanyang tanong. At saka talagang nailalabas yung dapat ilabas. Di ba? Yan, natutuwa lang ako. sir, sabi nga ho ninyo, kinatay-katay na chinap-chap pa sa bandang dulo, talagang yung simula ng budget, yung ideal setup, kaninyo, hindi na nga nasusunod totally, pero sa bandang dulo, mangled na nga ikahon ninyo. Ano solusyon po dito, Senador? Kung kayo po... Ano solusyon? Ano ang pinakamagandang gawin dito para po makorek itong mga sabi ho ninyo, napakarami nga pong pagmamalabis at sabihin na po natin ng pambababoy sa ating pambansang budget?
Ang solusyon, isabatas na natin yung transparency sa budgeting process. Yan. Mula maganda sa yan. budget preparation hanggang sa accountability. Talagang gawa na natin ng batas. Ang problema nga, nag-file ako ng batas, hindi naman nakapasa. Kasi ayaw din nila ng transparency. Yun, syempre, paano na yung proyekto namin? Sino susuporta sa yung senador? Kasi mawawala ng hanap buhay pag walang transparency. Kasi Walang hanap buhay. Wow! 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 Mawawala ng hanap buhay ang mga senador at mga kongres. Paano namin babawiin yung ginastos namin sa during election? Di ba? Alam mo, ito talaga yung isang bagay na nakakalungkot. I mean, it's really something na what's happening with our country. Wala talaga eh. Walang ano eh. There's no conviction. Talagang yung pagiging greedy, nandun talaga eh. Nandun sa core. Nasa kaloob-looban. Mantakin mo, may magandang batas na dapat sana magbibigay ng transparency, pero bakit walang suporta? Hindi ko sinabing lahat ng senador ha, hindi sumuporta. Hindi yun ang punto. Tandaan ninyo, para mapasa ang batas, hindi lang Senate yan. Kailangan may Congress yan. Magkakaroon yan, hindi pwedeng iisa. Sa tingin nyo, papasaya ng Congress? Magkakaroon sila dapat ng version nila. Pareho yun hanggang magkaroon ng BICAM yan. Ito is simple common sense. Magpapasa ba ng batas ang Congress para mawalan sila ng kita? Diba? pag marami nakabantay, na andyan kayo, mga media, andyan yung mga civil society organizations, nakabantay every step of the way sa bawat phase ng budgeting process. Kung may nakabantay, maski pa paano magkakahiyaan. Bakit nga ba pagkalihim-lihim ng bicameral conference at sinasara yung pinto at bawal yung media, pagkatapos ng mga formalities, mga niceties, bawal na yung media, labas kayo, pati yung mga ibang staff dyan, labas kayo, kami lang mag-uusap dito. Grabe, no? Talagang tarantaduhan eh. Labas! Dodoktorin na namin! Labas kayong lahat! Media, pati staff! Kami-kami na lang ang magkakasundo dito. Bahala kayo sa buhay nyo. Doon pa lang makikita mong winawalang niya talaga ang taong bayan eh. Pera natin man pinag-uusapan, ipinilabas yung mga representante natin supposedly. Yung fourth estate, di ba? Ika nga, media. Sana nga, dapat pati social media ipasok dyan eh, para talagang Actually, ang dapat dyan, naka-live. Hindi, di ba? Budget deliberation, naka-live. Live. Hindi eh, pambihirang buhay Labas! Ganun eh. Labas kayong lahat dyan! Kami nang bahala dito. Patay tayo dyan. So panukala po to make the budget process transparent all the way sa simula hanggang sa ito po ay mai-enroll papunta po ng Malacanang. That is your proposal. Gawin natin batas, para talagang batas. At mayroong kaukulang parusa o kaya kung anong sanction man na meron para talaga matupad yung maipatupad yung batas na yan. Opo. Ito ho bang ganito pong batason na inyo pong isinulong? Totally po, meron ba sa inyo sumuporta ho dito during your term? Meron din naman, pero hindi nakapasa eh. Hindi nga umabot. Parang tatanda ko, hindi umabot. Ang natatanda ko lang yung SB number 2219 ito yung noong 2019 para sa 2020. Pero yung 2009 nag-file na rin ako ng ganitong batas na kung saan katulong ko nga rito dati yung dating Secretary of Education si Professor Sabi ni Malvin, Banat ba may bagong trending si Atty. Libayan expose kay Rapid Tulfo. Anong pakialam ko dyan ngayon? Hindi ko gets, bakit mo kailangang ipasok? Ang pinag-uusapan natin dito, ito eh. Ba't mo ipapasok? I mean, kasi alam mo pinag-uusapan nyo, ba't di daw ako nagko-comment sa mga babae ni Tulfo? Ano pa kailam ko? Ingit ba ako doon? Hindi, I don't, alam mo, gusto ko nga sabihan yung mga yung mga nag-aantay Tulfo, huwag niyong dalihin sa babae. Ginawa na yan kay Duterte, naalala nyo?
Ginawa na yan kay Duterte. Yung babae. Gusto nyong dalihin yung tao, tuturuan ko kayo, ha? Yung trabaho niyan, tirahin ninyo, wag yung babae. Alayo naman nun eh. At ang Pilipino, walang pakialam kung babaero ang kanilang mga politiko. Gets nyo? Turuan ko kayo, ha? Oh, ako nga, ang tawag ko na kay VP Sara Duterte, Pangulong Sara Duterte. Sasabihin nyo na naman, tulpo ko. Mali kasi kayo wala kayong utak. Kasi si Libaya walang utak yan eh. Titira siya tungkol sa babae. May babae siya, may pamilya siya. Anong pakialam ng mga Pilipinong natulungan ni Tulpo tungkol sa babae? Sige nga ho. Ang sasabihin lang ng mga Pilipino, anong pakialam namin sa babae? Ang importante sa matulungan kami. Ngayon, kung gusto nyong banatan si Rapi Tulfo, banatan nyo yung pagtulong niya. Pasinungalingan ninyo, ibahin ninyo, yun yung pagbanat, hindi yung babae. Di ba? Ay, nako. Si Pangulong Duterte nga, bisipin nyo to ha, presidenteng tumatakbo. During campaign, binanatan siya tungkol sa babae. Ano ginawa niya? Nilaplap niya yung babae sa stage, kinandong pa niya. Saka nakakita ng ganon. Kaya nga tanga yung mga nag-iisip para banatan si Tulfo ng pambababae. Kasi maling-mali, hindi nyo makakana. Yun nga, natin, yung presidente nga natin eh, nilaplap. Napanood nyo ba yun? Waipik. Matuto na kayo doon. Talagang wala kayong mga ano. Ang pinag-uusapan natin, ito, bigla nyo hihirik yan. Halata kayo eh. Wala akong pakialam kay Tulfo, okay? Problema nyo yan. Si Ben Tulfo lang ang gusto ko. The next performance will start momentarily.